at tamong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawit, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdiwang po natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat sa pamamagitan ng misang ito. At upang tayo maging marapat, alina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit, katulad na Leoncia, Cherry, Teresita, Sister Terry, Lerma, Remy, Roger, Julia. Manalangin tayo, Mel. Ama naming makapangyarihan, pakundangan, sa pagkapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkatapa ang sangkatauhang masuwain. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumating sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba?
Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkain binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano. Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben? Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas ninyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalaya sa masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alimang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Lagi dapat the best ang ibinibigay natin kay Lord.
Ilang beses ko na po itong narinig sa mga seminarista, maging sa mga pari na rin kung minsan, kapag iniinggan niya nila, ang mga magulang na pagpariin ang mga anak o ang anak na lalaki ng mga ito. Apparently, ito ay sagot lamang sa biro o sa hindi magandang mentalidad na rin kung minsan ng mga magulang na dahil ang anak na lalaki ay hindi naman kagalingan, hindi naman katalinuhan, hindi naman din kagwapuhan, ay pagpariin na lang. Sakit naman. Kaya itong statement na ito, the best lagi dapat ang binibigay kay Lord, ay parang naging sagot na lang din ng mga seminarista, maging ng mga pare, sa mga magulang na may masamang biro o mentalidad na ganyan. Sapagkat kung iisipin nga po natin, the best nga ba ang tinatawag ni Lord? Parang hindi naman. Tingnan po ninyo sa ating mabuting balita. Tampok ang pagtawag ni Jesus sa kaniyang mga alagad. Huwag muna po tayong mag-focus sa mga naging accomplishments nila nang sila maging alagad na ng Panginoon, ha? Katulad ng pagiging leader ni Pedro. Katulad ng pagiging mabuti at magaling na ebanghelista ni Mateo at Juan. Katulad ng masipag at epektibo nilang pagmimisyon at paglilingkod bilang mga apostol ng Panginoon, of course. Hindi dito kasama si Judas. Mag-focus muna po tayo sa katangian nila noon nang sila'y tawagin ng Panginoon. The best nga ba sila? Tandaan po natin na sila'y pawang mga mangingisda lamang, majority of them. Hindi po sa hindi marangal ang trabaho na yan. Ang punto ay medyo malayo yan kung pagpaproklama ng salita ng Diyos ang pag-uusapan. I mean, yung skill na yan. Medyo malabo yata, hindi sakto. Yung dalawa, di ba? Not to mention na mainitin, agresibo, mapusok, na kung minsan parang hindi nag-iisip. Si Pedro, noon, agresibo, mainitin din naman ang ulo. Santiago at Juan. Yung iba sa kanila, katulad ni Mateo, ay hindi magandang reputasyon sa mga tao dahil sa kanyang pagiging publikano. And so clearly, they were not the best. They were not even at their best. But still, they were called by Jesus. Mahalaga pong maging maliwanag sa atin ito, sapagkat baka panghinaan tayo ng loob sa bawat misyon ay binibigay sa atin ni Lord. Abay, kung dati ko narinig yung statement na ito, na the best lagi dapat ang binibigay, inaalay kay Lord, at sineryoso ko ito, malamang sa panghinaan ako ng loob na pumasok ng seminaryo, sapagkat alam ko, sigurado ako sa sarili ko, na hindi ako the best. That I wasn't even at my best. At paano na lang tatanggap ng mga magpapare ang seminaryo? Sige nga, kung ganyan talagang magiging standard, ang tatanggapin na lang nila? Yung mga matatalino lang talaga? Yung mga magagaling lang talaga? Yung mga gwapo lang talaga? Para saan pa ang seminary formation na tinatawag ay 10 taon? At kaya nga ang formation ay tinatawag sa Tagalog na paghubog. Bakit bibilang pa ng napakaraming taon kung okay na pala yung tinanggap na seminarista? Di pagpanayin na, ordinahan na. At bakit pahuhubugin kung hubog na pala? Kung the best na pala? Kaya wag po nating masyadong seryosohin yung statement na ito na the best lagi dapat ang ibinibigay kay Lord. Especially when it comes sa ating paghahandog ng ating sarili o paghahandog ng ating kapwa para sa pagmisyon na ibinibigay ng Panginoon. Sapagkat pare-pareho tayong panghihinaan ng loob pag ganon. Manapang isipin natin, gagawin tayong the best ng Panginoon kapag tayo buong pusong tumugon sa kanyang binibigay na misyon. O di ba? Yan ang nangyari sa mga alagad. Matapos niya silang tawagin, binigyan niya sila ng kapangyarihan. At hindi lang yan, in the course of their being with Jesus, unti-unting natapias o nawala ang mga palso sa mga pag-uugali nila. Unti-unti na-develop ang skills nila. At unti-unti nabuo ang magandang karakter nila. Of course, hindi dito kasama si Judas na pumili ng iba niyang landas. Sigurado ko po na marami sa mga nakakakilala sa akin noon ang nagulat. At hanggang ngayon siguro yung nagugulat pa rin sa mga nagiging accomplishments ko simula nang pumasok ako sa seminarya. Sapagkat ako rin po mismo, hindi ko makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na makakakuha ako eventually ng mga maayos na grado nung seminarista ako. Kaya hindi naman ako na-honor kahit isang beses nung elementary at high school ako.
na makapagsasalita ako sa harap ng maraming tao, napakamahiyain ko. Tanong nyo sa mga magulang ko na masasabi ko at maiisip ko, yung mga naiisip at nasasabi ko sa mga talks at humilya, conference na binibigay ko, retreat na binibigay ko, na yung iba ay hindi ko talaga napag-aralan sa seminaryo. Na magagamit ako ng Panginoon para pagalingin, spiritually, and even sometimes, physically, sa kanilang karamdaman, ang mga tao. Na ako'y makapangunguna sa malaking kawan o grupo ng mga Katoliko. Na makapagpapatayo tayo ng ganito kagandang simbahan, na dinadayo ng maraming tao, at makatutulong pa tayo sa iba't ibang mga simbahan at ibang mga nangangailangan. Sinisigurado ko po sa inyo na hindi ko pinangarap o naisip ito. Ako po mismo ang maliwanag na patunay sa sinasabi nating God does not call the qualified, but He qualifies the called. Ngayon, sa amin lang po bang mga nagpare o nagpapare, mga nagmadre o nagmamadre, applicable ito? Hindi. Sapagkat gaya po ng napag-usapan natin ito lamang nakaraang linggo, lahat tayo ay mayroong misyon sa buhay. Lahat tayo. Hindi tayo the best para sa misyon na ito. Hindi ka the best para mamuno sa lipunan na pinangunguluhan mo kahit pa ikaw ang napili ng maraming tao. Marami ang mas magagaling, mas karapat-dapat kaysa iyo. Hindi ka the best sa trabaho na yung ginagampanan. Which by the way, po pwedeng maging bukasyon din naman. Na panawagan ng Panginoon sa iyo, hindi lamang upang ikay maghanap buhay para sa iyong pamilya, kundi upang makapagbigay ka rin ng buhay at inspirasyon sa iba. Hindi ka the best para sa iyong asawa. Hindi ka talaga the best para sa mga anak niyong dalawa. Hindi ka talaga the best para maging breadwinner ng pamilya. Hindi ka the best. Marami tayong mga kahinaan at kapintasan na kung sa tayo lamang, hindi natin maayos na magagampanan ang sa atin ay hinahanap o inaasahan. Pero kung buong puso nating ibibigay ang ating sarili sa paglilingkod, kung lagi nating isusurrender kay Lord at gagampanan natin o tatambalan natin ang gawa, yung dasal na, Lord, hindi po ako karapat-dapat na maglingkod sa bayan na ito. Hindi po ako karapat-dapat para sa trabaho na ito. Hindi po ako karapat-dapat maging asawa ng asawa ko, maging magulang ng mga anak ko, maging anak ng mga magulang ko. Hindi po ako karapat-dapat sa pribilehiyo o sa katungkulan na ito. Pero hinihingi ko ang tulong mo. Tulungan mo ko na maibigay ang best ko. Yun. Walang karapat-dapat na tinatawag ang Panginoon. Pero sa oras na buong puso tayong tumugon, gagawin tayong karapat-dapat ng ating Panginoon. Maibibigay natin ang the best na pagmamahal, the best na paglilingkod, the best na pangunawa na kahit tayo hindi makapaniniwala na kaya pala nating ibigay. Sapagkat ang Panginoon ang siyang tutulong sa atin upang yan ay magampanan. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, lalo na sa mga pinanghihinaan ng kalooban para sa mga partikular na misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi siya tatawag ng mga tao na kapag tumugon sa Kanya, ipababayaan na lang niya. Hindi siya ganon. Maliwanag yung narinig natin sa ating Ebanghelyo, hindi pinabayaan kailanman ni Kristo ang Kanyang mga disipulo. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Ako'y matutulungan niya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ang hindi ko kayang gawin, magagawa niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos.
magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos Alam kong di ang samo ko, ng Diyos sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos Nararamdaman niya ang mga pinoproblema ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, ipinagdarasal po naming magkakasama ang bawat isa upang magampanan po namin ang misyon na ipinagkaloob mo sa amin sa lipunang pinaglilingkuran at ginagalawan namin, lalong-lalo na sa pamilyang kinabibilangan namin. Sa natatanging paraan, ipinagdarasal po namin ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga pinanghihinaan ng loob dahil sa problema. Huwag nawa silang magduda na kaya nilang maging mabuting asawa, na kaya nilang maging mabuting magulang, na kaya nilang maging mabuting anak, na kaya nilang itaguyod ang kanilang pamilya. Sino man silang nagnanais na maging biyaya para sa kanilang pamilya at sa lipunan ng kanilang kinabibilangan, maintindihan nawa nila na ito'y misyon na ibinigay mo sa kanila at hindi mo sila pababayaan talaga. Hallelujah! Nakikipagtulungan lang kami sa iyo. Manggagawa mo lamang kami. Tumutugon lang kami. Ikaw talaga ang nangunguna sa misyon na ito. Kung lalapit tayo kay Jesus, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Hallelujah! Hindi ka nag-iisa. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Basta tumugon ka, gawin mo yung kaya mong gawin. At gagawin ng Diyos ang kakayanin niyang gawin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi maaaring wala. Siya ang magtutuloy ng sinimulan mo. Siya ang magpupuno ng mga naging kakulangan mo. Siya ang magtutuwid kahit ng pagkakamali mo. Basta ituloy mo. Panindigan mo ang misyon na binigay niya sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi kanya pababayaan. Imposible yan. Sapagkat yung ginagawa mo ay kanyang kalooban. Ito ay misyon na hindi hiwalay, kundi nakaugnay sa misyon pa rin ng Panginoon. Nakikipagtulungan lang tayo sa Kanya kung kaya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amin. Pag-aalay. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging
sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San ni Francis ni Leo, ang aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Sama na Joyce, Uncle Boy, Miguel Arceo Cerro, Joselito Persico Diosa, Dionca Maria Jose Emilio Erickson, Goring, Benjaminelli Orio Isca, Alfredo Mark Ricky, Sally Ala Rodolfo, gayon din ng lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Espiritu. Kasalanan
pag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ay marami ang tinawag mo upang umayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyan ka. Sa landas ko'y awin ang wawi ng gulo. Ang kulap na nagsisindig dilim sa langit ko. Tunawin at gawing ulan, lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo. At umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyan na. Sa landas ko'y hawin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisinding dilim sa langit ko. Tunawin at gawing ulan, lan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo. At umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One.
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa, sa walang sawa niyong pagtulong, sa pagsuporta niyo sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa pagtangkilik sa mga produkto ng Sinilisa na Crown Out, sa pag-share ng ating mga live videos at ng ating live masses at ng ating mga recorded reflections and videos. Lahat po ng ito, kasama ng mga binibigay po ninyo, ang nagiging dahilan para ma-maintain natin ang simbahan at makatulong pa tayo sa maraming pang mga parokya, simbahan na nangangailangan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga minsan ay nadidelay ang pagtulong namin at sa minsan ay napaghihintay namin, pasensya na po kayo kasi talaga pong totoo na maraming nakapila na nauna na kailangan tulungan. Kaya pasensya na po. Maybe some other time, pero yung immediate, yung sa iba lang naman ha, huwag sanang magtampo, basta pray lang. Makakarating din po kami sa inyo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Salamat din po. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang mirin kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay.